Isang magandang umaga po ng kapistahan ng pagkakatagpo sa krus o kambal na krus. Palapakan natin ang Panginoon. Atin po muna pagnilayan ang mensahe ng ating Panginoon sa linggong ito, kung saan nasa ikalimang linggo na po tayo ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Nakailang linggo ba kayong nagsimba? Linggo-linggo ba? Linggo-linggo, no? So, alas 5 pa naman yung misa ni Nuncio, kaya habaan ko po, no? Hanggang alas 4. Para mapagnilayan natin ng mabuti, no? Balikan muna natin, yung ating naging paglalakbay. Kaya ngayong panawagan, ito ay panahon ng Kwaresma. Sana nakikita natin, na-feel din natin yung pagbabago sa liturhiya na atin pong ilalakbayan. Kasi ang panahong ito, yung 40 araw ay binibigay sa atin na gabay para sa susunod na linggo. At ito yung mga pinakamahalagang araw na dapat natin mapagnilayan. Noong unang linggo ng Kwaresma, tinuruan tayo ni Jesus kung paano paglalabanan ang bawat tukso. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, lumayas ka, Satanas. Diba? Tandaan nyo po, no? Dinala tayo sa karanasan ni Jesus kung saan siya rin mismo ay tinukso-tukso ng demonyo. Diba? Si Jesus na yan. Tinukso-tukso pa ng demonyo. Pero ipinakita ni Jesus nung siya ay nasa isang ilang, sa isang disyerto, na kung saan wala ang lahat. At doon ibinigay at tinutukso ng demonyo si Jesus na ibigay ang lahat ng kung ano mang nasa mundo. Pagkain, kasikatan, kapangyarihan, kayamanan. Wala yan sa disyerto. Tingnan, tirihin mo, no? Nagpunta o dinala si Jesus sa disyerto para makita rin natin na ikaw at ang Diyos lang. At hindi lahat ng iniaalok, tandaan niyo po, hindi lahat ng ibinibigay sa iyo na maganda, makakabuti sa iyo. Madalas dyan, tukso lang yan. Para mahulog ka sa demonyo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang magpa-demonyo. Hindi ko alam, pinespray nyo na sa demonyo eh. Diba, kinaibigan nyo na, clinose nyo na eh. Kaya, nahihirapan tayo ngayong mag-detach. Pero ito yung panawagan, mga detachment na siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ikalawang linggo, mula sa disyerto, tayo naman ay dinala ni Jesus doon sa bundok. Yung pagbabagong anyo para maiparanas sa atin at makita natin ang kaliningan at kaluwalhatian ni Kristo. Diba, naranasan ng mga alagad na makita nila na si Kristo nandoon bago pa ang mga kaganapan ng kanyang pagdurusa, paghihirap, ipinakita na yung kaluwalhatian ni Kristo. Nakaya din naman natin. Nakaya din natin baguhin ang ating mga maling ginagawa kung, sabi nga po, kung makikinig lang tayo kay Kristo. Sabi sa katabi ninyo, makinig ka kay Kristo. Tandaan niyo po itong bahaging ito, kasi babalikan natin mamaya yan. Ang sabi, pakinggan ninyo siya. Ikatlong linggo, matapos sa bundok, bumaba ulit si Jesus at doon ay naghihintay na sa balon, sa well. Ang tinihintay niya, sino? Hindi lang yung babaeng Samaritana. Hinihintay niya tayong lahat. Tayo na mga uhaw sa napakaraming bagay. Uhaw sa pansin, uhaw sa papuri,
uhaw sa pagmamahal, uhaw sa pera, uhaw sa kasikatan. Kaya yung kwento ng babae, no, na pabalik-balik siya doon sa balon para umigib ng tubig, pero inialok ni Jesus ang tubig na walang hanggan. Ang tubig na nagbibigay ng buhay, walang iba din kundi si Kristo. Kaya hindi mapapawi ang mga pagkauhaw natin hanggat hindi natin tinatanggal si Kristo. Okay ba tayo o tulog na? Okay pa. Yan. Ika-4 na linggo. Nung nakalipas na linggo, pinanyayahan tayong magsaya. Hindi na tayo pwedeng malungkot lang. Magsaya tayo, letare. Kasi nakakakita na ang bulag. Di ba pinagaling ni Jesus yung lalaking ipinanganak ng bulag? At sa pagpapagaling na ito, nakita nitong lalaking ito ang liwanag. Sino ang liwanag? Si Kristo. Ano? Okay ba? O mataas ba ang energy ko? O bababa ko lang ng konti? Diba? Ito yung mga paglalakbay na sinasabi sa atin. O ngayon, 5 linggo, nasaan tayo? Huwag niyo sasabihin, nasa chapel tayo, perfecto sa mo kayo. Dito sa Ebanghelyo, di ba bawat linggo may kanya-kanyang lugar eh. O ngayon nasaan tayo? Kalibingan. Sa Yungib, di ba pumunta si Jesus doon sa libingan dahil nandoon ang labi ng kanyang kaibigan na si Lazaro. Sinong nakapasok na sa libingan? Wala pa? Try niyo po. Minsan maganda rin i-experience ninyo eh. No, yung pag pumasok ka sa Yungib, nabawa rin, sa iba na nabigyan ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa, yung mga libingan no, talagang uuka ka ng bato, doon ipapasok sa loob. Parang pugon. Tatakpan lang yan. Ngayon, nicho na lang kasi mahal na eh. Pero try nyo din minsan pumasok sa nicho. Humiga kayo doon. Ay, pasarado ninyo. Ano, ma-feel lang natin, ano ba ang buhay sa loob ng libingan? Bakit sinabi ni Jesus na lumabas ka, Lazaro? Kasi mahirap mag-isa. Madilim. At sabi nga dito, sabi ni Martha, Lord, 4 na araw na siyang nakalibing. Pag 4 na araw, mabaho na yan. Naaagnas na yan. Kaya nga binabalot, di ba yung namatay, yun yung paraan nila noon eh. Kaya pagkapatay pa lang, libing na, wala nang lamay-lamay kasi babaho yan. Bubuhusan lang nila ng pabango yan para hindi yung malingasaw yung baho. Pero hindi pinahintulot ni Jesus, hindi para magpasikat lang si Jesus na kaya niyang bumuhay ng patay, kundi para ipakita kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa din sa atin. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, lumabas ka na. Ulit, lumabas ka na. Kasi di ba, bawat isa naman sa atin, gumawa tayo ng sarili nating libingan eh. Ayaw natin sa libingan, pero hindi mo lang napapansin, inililibing mo ang iyong sarili. At ang panawagan sa atin, lumabas na tayo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon ninyo, para ang buhay ninyo, maramdaman nyo na parang ang dilim-dilim ng buhay ko. Puro kalungkutan ng buhay ko. Parang mag-isa lang ako. Diba maraming ganyan, lalo ng mga nagsasabi na mayroong anxieties, depression, yun ang nararamdaman nila eh. Mag-isa lang, kadiliman, nawawalan na ng pag-asa. Pues, andyan si Jesus, nag-iintay sa iyo. Pero yun yan, no? Pwede naman pala, bakit gano'n? Pwede naman pumasok sa Jesus doon, buhatin yung labi ni Lazaro, pero hindi. Nagwika lang si Jesus, nagbigay ng command, nagbigay ng tawag, di ba? It's a call. Lazaro, come out.
Lazaro, lumabas ka. Kasi may desisyon pa rin na kailangan gawin. Mananatili ka ba dyan, Lazaro, o lalabas ka sa liwanag? Parang yun din sinasabi sa atin. Emote ka na lang ng emote, Marami sa atin, nasanay na tayo sa kaka-emote natin, sa kaka-drama natin. Umiiyak na si Jesus sa atin. Iniiyak na tayo dahil ayaw mong ayusin ang iyong desisyon. Kaya pinagninilayan ko rin po, ngayon ay 104. Sige nga, so tingnan nyo nga ako ulit ang kambal na krus. Itigan nyo mabuti, ha? Tapos bigay nyo sa akin yung bank accounting nyo, ha? Joke lang. Hypnotize. Pero diba, kanina pinagninilayan ko rin, no? Ang kambal na krus, anong naalala ninyo? Sino nasa gitna? Kristo. Anong naalala nyo? Sa Kalbaryo, sa Biyernes Santo, makikita natin to. May dalawang krus. Naalala ba? Si Jesus na nasa gitna, may dalawang krus na magandang mapagnilayan lang natin ngayon na kumakatawan yan. Di ba mayroong ipinamong dalawang magnanakaw? Kumakatawan yan sa dalawang desisyon ng tao. Ang mananatili, kasi di ba yung sitwasyon nun, yung isang magnanakaw na natili sa kadiliman. Bakit ka maniniwala dyan? No? Hindi nga niya mailigtas ang sarili niya. Nagdesisyon siya na manatili sa kadiliman. Pero yung isa na natili o tumugon sa pagkilala na si Kristo ang anak ng Diyos at sinabi, Lord, sama mo naman ako sa paraiso. Kasi nakita niya na ang liwanag. Kaya sabi ni Kristo, ngayon din, isasama kita. Desisyon, kumakatawan nito sa ating mga desisyon. Ano yung sabi ko kanina sa 2 linggo? Ang sabi ng tinig, pakinggan ninyo siya. Ngayon, ang sinasabi ni Kristo, lumabas ka dyan. Hindi ko alam, no? Ano ba? Lumabas ka na dyan sa relasyon mong toxic. Di ba? Lumabas ka na dyan. Nalalason ka na eh. Namamatay ka na, ayaw mo pang lumabas. Bumitaw ka na dyan sa mga toxic na politician natin. Bumitaw ka na dyan. Diba? Bumitaw ka na dyan sa mga depression. Kasi ang tulong din naman, di ba? Ikaw din eh. Kailangan mong tulungan ang iyong sarili. Nilalason na kung ano-anong mga negatibong pananaw. Kaya ngayon, kanina, napagnilayan ko rin. Sabi ko, kasi nangangamba na tayo. Magkano ng gasolina ngayon? 104. 104? Diyan dito sa kantong ito, parang petrol, 102, 106. Diba? Ang Shell, mas mahal. Ang Caltex, mahal din. Yeah. So, sa isang bahagi, parang, ano ba yan? Pahirap. Pero, kung paninilayan natin sa kontekstong ito, isang biyaya din pala yan. Para nang sa ganon, hindi kayo makagala sa Holy Week. Kasi ilang taon na, di ba? Ilang taon na, nakapag-Holy Week, wala ka sa simbahan. Nasaan ka? Nasa mga resort, nasa pasyalan. Kasi sasabihin ninyo, sayang naman yung panahon. Ngayon na nga lang kami magkakasabay-sabay na magbabakasyon. Kaya gagala na lang kami. O biyahe. Total, mura ang gasolina. O ngayon, mahal ang gasolina. Kasi nga, mahal ang mga araw na susunod. Mahal na araw. Kaya stay put. Hayaan nyo din sila. Ayaw nyo babaan, pues walang gagamit yan. Diba? Siyempre, nagdadasal tayo. Sana, sa loob ng sa mga panahon ito, ilingin natin, sa
sa pagdiriwang ng kapisahan ito, hilingin natin na sana at least pagkatapos nito, may pagkabuhay tayong mararanasan. No? May pagkabuhay. Hindi laging hirap, pero kailangan pagdaanan. Pero sa dulo, may pagkabuhay. May mas magandang buhay na iniaalok sa atin. No? Pero sana naman, mga kumpanya ng gasolina, no? May yahiya naman. No? Binili nyo ng mura yan nung nakalipas na buwan pa. Diba ganyan naman, ini-stock na, di ba? Mura pa yan noon, ngayon, bibenta ninyo para bang, di ba nga kayo nakaka-order ng mahal eh. Ngayon, ang mahal na agad. Medyo, hinay-hinay lang sa, di ba? Parang COVID lang yan. Maraming yayaman na iilan sa panahon ng krisis. Pero, magandang mapagnilayan natin ito, no? Itong bahagi ito. At yun nga, no? May mga krus sa buhay natin na hindi pwedeng iwanan, hindi pwedeng iwasan, mga krus na dapat natin pasanin hanggang sa wakas. Dahil ito rin, ang krus na ito ang magdadala sa atin kay Kristo. Amen? Amen.